Dalawang OFW nga ang nag-viral nitong nakaraang Pasko dahil nga sa mga in-upload ng mga ito sa social media. At ang ibang OFW ay agad nga nakarelate sa kanilang storya. At kung anong in-upload ng mga ito, panoorin natin ang video ito. Guys, good evening. Merry Christmas dyan sa Pinas. Kung kayo dyan, maganda ulam nyo. Ako. Tapos, gusto mong tumawag ni isa, walang sumagot. Pero okay lang. Lord, thank you for everything. Thank you sa lakas. Thank you po sa paggabay. I love you, Lord. Lord, sana bukas maging okay na ako. Thank you so much for everything, Lord. I love you. Merry Christmas. At ang ibang netizen nga ay hindi naintindihan ang message na ito ni Kabayan dahil nag-focus nga lang sila sa inuulam nitong sardinas. Maswerte pa nga raw itong si Kabayan at kahit papaano may sardinas itong nakakain kahit araw ng Pasko. Pero ayon nga dito kay Kabayan, ang post nga niyang ito ay hindi para ipakita sa mga netizen or sa ibang OFW na nagrereklamo siya dahil wala siyang handa sa araw ng Pasko kung hindi ang pinakita lang niyang sardinas. At ito nga ang paliwanag ni Kabayan tungkol sa nag-viral na video. So guys, magandang gabi. Mag-explain lang po ako dun sa viral videos na pinapost ng ibang vlogger, na mga sikat na vlogger. Ang hindi ko lang matanggap dun is yung pinupoint nyo yung ulam ko eh. Ulam ko dito is puro manok. Alam nyo kung bakit? Kasi mas mahal yung dilata dito eh, kaysa sa manok. Ang pinupoint ko lang dun sa video ko is time na Christmas pero ni greetings or ni tawag na sinagot yung tawag ko, wala. Ha? Pero at this time, okay na kami ng pamilya ko. Iba ako magalit, minuto lang. Umiyak ako that time kasi gusto kong ilabas lahat eh. Ayokong kumimkim ng mga bagay-bagay na nakakasira sa akin. Yun lang. So yun naman pala, ang ibig sabihin lang dito ni Kabayan ay nagkaroon na siya ng konting pagtatampo sa kanyang pamilya dahil nga no mismong araw ng Pasko, sinusubukan niyang tumawag sa mga ito, walang sagot at kahit nga sa mga ina-expect nitong greetings or mga simple greetings galing sa kanila ay wala itong natanggap. Samantalang ibang istorya naman itong sa isa nating kababayan na nagtatrabaho nga sa Qatar kung saan ay puro real talk ang sinabi nito sa kanyang video. At siguradong lahat ng mga OFW, particular na yung mga matatagal na or batikan na sa ibang bansa, ay siguradong makaka-relate sa video ng ito. Naghihintay ako ng message sa pamilya sa Pilipinas. Ni isang Merry Christmas wala akong natanggap. Di ko talaga matis, hindi kwento to eh. Pasko ngayon, no, kakauwi ko lang galing trabaho. Kagabi, bisperas, di ba? Noche Buena. Nakikain lang kami, hindi kami nagluto. Pumunta kami sa kaibigan. Naghihintay ako ng message sa pamilya sa Pilipinas. Ni isang Merry Christmas wala akong natanggap. Tapos kanina, sabi ko happy birthday. December 24 kasi birthday niya. Nakaraan pa sabi ko hindi ako makakapagbigay ng aginaldo kasi maraming damage sa mga sasakyan sa business sa car rental sa Pilipinas. Nilike ako! Nilike ako sa messenger. Sabi ko, sige, nilalike-like mo ako ha. Sige, sabi ko. Nilike ulit ako! Parang obligasyon na yung pagbibigay aginaldo ngayon ha. Wala nang reason. Bawal na mag-reason na walang pera. Ni Merry Christmas nga, hindi ako nakatanggap ng Merry Christmas eh. Hindi nyo ba alam, nahingit kami dito. Kasi kayo dyan nagpa-party, masaya magkakasama. Kaya wala kaming kasama dito. Kami lang mag-isa. May trabaho kami.
busy. Hindi naman katulad sa Pinas dyan na masaya kayo magpapasko. Dito wala kanya-kanya. Swerte na ako may pamilya ka dito. Pag nasa ibang bansa ka, yung mga magkakasama. Oo, masaya, magsisimba ka. Mararamdaman mo yung Pasko. Pero nakakainis eh. Pera-pera na lang. Hirap, no? Bakit? Pag nag-abroad ba, akala nyo maraming pera? Mas malala yung pagtitiis dito. Sa pagkain. Tinitipid namin yung pera namin para makapag-save, makapag-ipon, para makauwi kaagad sa Pilipinas, para mag-for good. Paano kami makakaipon kung papamigay na namin, papamigay yung mga pera namin? Yung pera nga nikita namin dito, tinarabaho din namin. Kaya sa amin, minsan di mo maiiwasan magiging matigas na rin yung mga puso namin. Kasi kailangan. Kasi pinaghihirapan namin yung pera dito. Tinatrabaho namin, walang okasyon. Maraming tiis dito. Nakakainis eh, no? Na talaga. Makasora kayo. Manggiligit ko. Para King Aguinaldo, kakanyang kayo. Siya pagbigyan da kayo, nana ko mang kaswelo. Watangid ako ha, pagbigyan, masakit ko palub. Ne, pinagbibigyan mo sila, pag di mo na pagbigyan, masama pa yung loob sa'yo. Ba't ganun? Nakasora kayo? Kung ikaw ay isa sa may mga kapamilyang OFW, sana ay maging eye-opener ito sa iyo at sana ay bigyan natin ng value ang ating mga kamag-anak or ating mga kapamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi lamang tayo magme-message kung may kailangan tayo. Sana ay bigyan din natin ng time or bigyan din natin ng pagpapahalaga ang ginagawa nila sa ibang bansa. Dahil lalo na sa mga ganitong klaseng okasyon ay napakahalaga ng mga pagbati at mga simpleng pangungumusta galing sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. At kung nagustuhan mo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.